isang Islam, kami pong mga taga-Islam is talagang pro Duterte talaga kami. So masakit sa amin na ganun yung nangyari sa dating Pangulong Presidente. Walang parang sa amin hindi makatarungan yung ginawa para sa kanya. So bilang isang OFW sa kanya po kasi namin nakita yung tunay na pagmamahal bilang isang tunay na tatay sa mga OFW. So mahal na mahal namin si Duterte bilang isang tatay, katulad ng mga tatay din namin. Masakit, sobrang sakit sa amin na nangyari yun. So ngayon hindi na namin alam kung ano po yung susunod na mangyari. Then good luck na lang sa bansang Pilipinas. For me po, feel bad kasi for the 80 years old na naging presidente ng Pilipinas. Tapos yung ginawa nilang trato na ginanumpa nila. Parang masakit po sa Pilipino. Katulad ko sa Pilipino na katulad ko po. Yung parang kinuha ka na lang, dinampot ka na lang bigla doon sa sarili mong bansa. Tapos parang itinapong ka kung saan. Siyempre masakit sa akin yun kasi dating Pangulo yun. Hindi ko po alam kung ano mangyayari pero good luck Philippines lang sa akin talaga. Actually na-sad po ako kasi naging part pa rin kasi siya ng history ng Pilipinas. So sa current global economy kasi ng Pilipinas ngayon, affected tayo doon. Ay siguro tama lang po na panagutan niya yung kanyang mga actions, no? Yung mga methods of solving drug in the Philippines. I believe and I know that he wants the good for the people of Philippines and the Philippines itself. Yun nga lang, medyo hindi lang ako ayon doon sa kanyang methodology. Plus the fact na yung sanga lang po yung naputol, hindi yung ugat. Kaya ngayon, naglipa na naman po ang problema natin sa drugs. At isa pa, medyo marami na po tayong problema para problemahin pa natin yung problema ni Duterte.